Lahat mabibigyan ng ayudang pera at pagkain. Yan ang tinitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos at DSWD Secretary Rex Gatchalian. May sapat na pera raw na ipamimigay sa lahat ng nasalanta ng Bagyong Christine. Pero bago ang good news na yan, may malaking bad news muna. Pinaghahandaan na kasi ang pagbabalik ng bagyo at mas lalakas pa raw ito. Mag-U-turn lang. Ang mas nakakatakot pa dyan, 2 bagyo ang sabay nahahagupit sa Luzon sa susunod na linggo. Yan ang kinumpirma ng Pag-asa sa isang weather forecast nito. Sa ating pagtaya po, paglabas po nito sa ating area of responsibility ngayong hapon or hanggang sa mamayang gabi po ay posible po yung looping scenario dito sa bagyong si Christine. So in-expect po natin na by next week ay posible po itong bumalik sa ating area of responsibility. So yung movement po nito ay posibleng dahil po dun sa posibleng pumasok na isa pang sama ng panahon na posibleng maging sila yon. Pinaalalahanan ni Pangulong Marcos ang lahat ng kawani ng gobyerno. Kung pagod na kayo, mas pagod yung mga binagyo. Kung gutom kayo, mas gutom sila. Kaya pinapapasok lahat ni PBBM ang militar, police, Coast Guard at mga rescuer para sama-samang tumulong sa lahat ng sinanta ng Christine. In water right now. They are still flooded. They're walking around with water up to their waist. They have no water supply. They have no food. They have no place to stay. So if you think you're tired, think about what their condition is. So let's always keep that in mind. And walang dapat magugutom. Yan ang pinakadirektiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa DSWD. Lahat bigyan nyo ng food packs. Wala nang lista-lista. Lahat ng madaanan nyo, abutan nyo. Pagkain nga yung prioridad may ibigay ng DSWD. Isusunod na lang daw ang ayudang pinansyal o pera. Ibabahay-bahay raw ng DSWD ang perang ayudang iaabot sa mga nasalanta ng bagyo. Bago natin naramdaman yung epekto ng bagyong Christine, ang national stockpile natin, ito yung mga family food packs na nakakalat sa lahat ng mga warehouses natin sa buong bansa, nasa kulang-kulang 2 million pieces. At ang assurance namin sa kanila, bagamat sila ang first line of defense, ang local government units, handang-handa ang pamalang nasyonal na i-augment o dagdagan ang kanilang mga supply. Once mapasok na ng mga residente yung kanilang mga bahay after the storm at ma-realize nila yung extent ng damage, papasok ulit ang DSWD to extend financial assistance together with DSUD naman to repair, rehabilitate yung kanilang mga tahanan at ari-arian. Philippine Air Force at US Air Force ang magkasamang aabot ng food pack sa mga hindi mapasok ng truck. Buti na lang at huminto na din ang ulan para samantalahin na ng PAP ang agarang pag-abot ng dagdag na tulong sa ating mga kababayan. Kasalukuyan niyang nakadeploy ang helicopter ng Philippine Air Force at US Osprey ng US Air Force na naghahatid ng ayuda. May I say also, Mr. President, Philippine Air Force already was able to go into Naga and to Legazpi. Yes. And we will continue the air bridge to take advantage of any gaps in the weather now. The things that are coming up, which we have experienced before, is probably the need for airlift capability sa rotary siguro kasi isolated areas kahit na hindi mapasok ng land vehicle. We should Yes, sir. try at least because they're already in their second 2.5 days na sila sa Region 5. Sir, the 205th Helicopter Wing and the 505th Search and Rescue Group are deploying all Rotary assets already, sir. Alright. To the area. Okay. Yes, Secretary Tony. Maghanda-handa pa tayo sa susunod na linggo. 2 bagyo ang sabay nahahagupit sa Luzon.